Ang kwento ay nagsisimula noong 1996. Naaalala niyo ba ang dulo ng unang Jumanji movie? Isang board game ang natagpuan sa dalampasigan. Isang ama ang nakapulot nito at ibinigay sa kanyang anak na si Alex Vrique. Pero si Alex, dahil nasa era na ng video games, ay binaliwala ang board game. Sabi niya, sino pa ba ang naglalaro ng board games ngayon? Dahil matalino ang Jumanji, nag-evolve ito. Kinabukasan, naging isang video game cartridge na ang Jumanji. Noong isinalpak ito ni Alex sa kanyang konsol, biglang may liwanag at nawala si Alex. Kinain siya ng laro. Lundag tayo sa kasalukuyan, 20 taon ang nakalipas. Dito natin makikilala ang ating apat na bida. Spencer Gilpin, ang tipikal na nerd na takot sa lahat ng bagay, lalo na sa mga mikrobyo at squirrels. Anthony Fridge Johnson, isang sikat na football player na malaki ang katawan pero hirap sa pag-aaral. Bethany Walker, ang popular girl na laging nakatutok sa cellphone at mahilig mag-selfie. Martha Kaplay, isang matalinong estudyante pero sobrang mahiyain at laging outcast. Dahil sa iba't ibang dahilan, si Spencer at Fridge ay nahuling nandaraya sa homework, si Bethany ay gumamit ng phone habang may exam, at si Martha ay naging bastos sa kanyang teacher. Silang apat ay nauwi sa detention. Inutusan silang linisin ang basement ng eskwelahan kung saan tambak ang mga lumang gamit. Doon nila nahanap ang lumang video game console. Dahil ayaw nilang magtrabaho, sinubukan nilang laruin ito. Sa screen, pinapili sila ng mga karakter o avatars. Pinili ni Spencer si Smolder Bravstone. Pinili ni Fridge si Franklin Moose Finbar dahil akala niya ay malaki ito. Pinili ni Martha si Ruby Roundhouse. At si Bethany. Pinili niya si Professor Shelley Oberon dahil akala niya ay curvy na babae ito dahil sa pangalang Shelley. Pagkatapos nilang pumili, biglang umingay ang konsola at isa-isa silang hinigop papasok sa telebisyon. Biglang bumagsak si Spencer mula sa langit patungo sa isang masukal na gubat. Pero hindi na siya ang payat na si Spencer. Siya na ngayon ay si Air Smolder Bravstone, isang dambuhalang lalaki na may naglalakihang muscles na ginagampanan ni Dwayne "The Rock" Johnson. Sumunod na bumagsak si Fridge, pero laking gulat niya na mula sa pagiging higante sa totoong buhay, naging maliit siyang lalaki na may dalang backpack, si Franklin Finbar, Kevin Hart. Galit na galit si Fridge dahil siya ang naging isidikit. Pagkatapos ay nahulog si Martha. Siya ay naging si Ruby Roundhouse, isang babaeng killer of men na naka-crop top at short shorts, Karen Gillan. At ang huling nahulog, isang matabang lalaki na may salamin. Ito si Professor Sheldon, Shelley Oberon, Jack Black. Si Bethany ay naging isang overweight middle-aged man. Ang reaksyon ni Bethany: hysterical. Where is my phone? And really am I a map doctor? Habang nagtatalo sila, biglang may lumabas na dambuhalang hippopotamus mula sa tubig at kinain si Bethany ng buo. Shock ang lahat. Pero makalipas ang ilang segundo, muling nahulog si Bethany mula sa langit. Dito nila napagtanto ang tatlong guhit, tatoos, sa kanilang mga braso. Ito ang kanilang lives. 3 lang ang buhay nila. Kapag naubos ito, game over na sa totoong buhay. Isang jeep ang dumating na pinapatakbo ni Nigel Billingsley, isang non-player character. Dahil siya ay program lang, paulit-ulit ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Nigel ang kanilang misyon. Kailangang ibalik ang hiyas na tinatawag na Jaguar's Eye sa dambuhalang estatwa ng Jaguar sa gitna ng Jumanji. Ang hiyas na ito ay ninakaw ng kontrabidang si Russell Van Pelt. Dahil sa pagnanakaw na ito, isinumpa ang Jumanji at naging agresibo ang lahat ng mga hayop. Binigyan ni Nigel si Spencer ng hiyas at ibinaba sila sa susunod na level. Dito, kailangan nilang matutunan ang kanilang mga strengths at weaknesses. Bravstone, walang weakness, puro strengths gaya ng fearless, climbing, at smoldering intensity. Finbar, strength ay zoology, pero ang weakness ay cake at speed, mabagal tumakbo. Ruby Roundhouse, martial arts at dance fighting, pero weakness ay venom. Professor Oberon, cartography, pagbabasa ng mapa. Weakness ay endurance. Habang naglalakad sa gubat, inatake sila ng mga tauhan ni Van Pelt na nakasakay sa mga motor. Dito unang nagamit ni Spencer ang kanyang lakas. Pinaghahampas niya ang mga kaaway na parang mga laruan lang. Dito rin natuklasan ni Martha na sobrang galing niyang makipaglaban. Nakarating sila sa isang bayan o bazaar.
Kailangan nilang mahanap ang susunod na clue. Sa puntong ito, nag-aaway pa rin si Spencer at Fridge dahil sa nakaraan nilang pagkakaibigan na nasira. Doon sa bazaar, nakita nila ang isang basket na may ahas. Gamit ang kaalaman ni Fridge sa zoology, sinubukan nilang kunin ang clue sa loob ng basket. Dito lumabas ang isa sa pinakatawang eksena kung saan kailangang i-stare down ni Fridge ang ahas habang kinukuha ni Spencer ang clue. Nakakuha sila ng isang piraso ng papel na may nakasulat na, "The way to live is to work together." Pero bigla silang napalibutan ng mga tauhan ni Van Pelt. Akala nila ay tapos na sila, nang biglang may isang misteryosong lalaki na naghagis ng smoke bomb at iniligtas sila. Ang lalaking nagligtas sa kanila ay walang iba kundi si Alex Vrique, Nick Jonas. Ang kanyang avatar ay si Jefferson Seaplane McDonough, isang piloto. Dinala sila ni Alex sa kanyang hideout na tinawag niyang Alan Parrish's House, isang pagpugay sa karakter ni Robin Williams sa unang movie. Dito nalaman ng grupo na si Alex ay 20 taon na palang nakatira sa loob ng laro. Hindi niya alam na lumipas na ang 2 dekada, akala niya ay ilang buwan pa lang siya doon. May problema si Alex, nasa huling buhay na siya. Takot na takot siyang mamatay kaya hindi niya matapos-tapos ang laro. Kinailangan ni Alex ang grupo dahil siya ang piloto na makakapagpalipad sa kanila patungo sa Jaguar statue, pero kailangan niya ng cartographer, Bethany, at mga fighters. Dito rin nagkaroon ng character development si Bethany. Itinuro niya kay Martha kung paano lumandi o maging flirtatious para ma-distract ang mga gwardiya sa susunod na level. Ang resulta, isang awkward pero nakakatawang dance fight scene ni Martha kung saan napatumba niya ang mga gwardiya habang tumutugtog ang "Baby, Love Your Way." Nakarating ang grupo sa isang shed na puno ng mga sasakyang panghimpapawid. Kailangan nilang nakawin ang isang helicopter. Habang nasa ere, hinarangan sila ng isang kawan ng mga dambuhalang rhinoceros, albino rhinos. Nasira ang helicopter at tumagilid ito. Sa gitna ng panganib, kailangang ayusin ni Spencer ang propeller habang ang helicopter ay bumabagsak. Muntik na silang mamatay pero dahil sa smoldering intensity at pagtutulungan, nakaligtas sila. Gayunpaman, si Alex ay biglang tinuklaw ng lamok. Dahil ang weakness ng kanyang avatar ay lamok, bigla siyang nawalan ng malay at nagsimulang mamatay. Dito ipinakita ni Bethany ang kanyang pagbabago, ibinigay niya ang isa sa kanyang buhay kay Alex sa pamamagitan ng Key, isang mechanics sa loob ng laro. Nabuhay si Alex at nabawasan ng isa ang buhay ni Bethany. Narating na nila ang paanan ng Jaguar statue. Pero napapalibutan ito ng mga Jaguar at mga tauhan ni Van Pelt na may mga baril. Nagkaroon sila ng plano. Si Fridge ay sasakay sa elepante, dahil ang strength niya ay zoology, si Martha at Bethany ang magsisilbing decoy, at si Spencer ang aakyat sa tuktok ng estatwa dala ang hiyas. Sa gitna ng labanan, nahulog ang hiyas sa gitna ng mga Jaguar. Dito napatunayan ni Spencer na kahit siya ay isang nerd, mayroon siyang tapang. Pero mas naging bayani si Martha. Upang makuha ang hiyas mula sa isang bitag ng ahas, sinadya niyang magpakagat sa ahas, ang kanyang weakness, para mamatay at respawn mula sa langit. Dahilan upang malagpasan niya ang mga kalaban at maibigay ang hiyas kay Spencer habang nahuhulog siya. Naabot ni Spencer ang tuktok ng Jaguar statue. Isinaksak niya ang hiyas at sumigaw ang buong grupo ng Jumanji. Biglang huminto ang lahat. Nagliwanag ang buong gubat at bumalik sa normal ang lahat ng hayop. Nagpakita muli si Nigel at nakipagkamay sa kanila. Panalo na sila. Isa-isa silang naglaho sa gitna ng liwanag upang bumalik sa totoong mundo. Nagising ang 4 na bida sa basement ng school. Balik sila sa kanilang mga normal na katawan. Pero may kulang, nasaan si Alex? Nagmadali silang tumakbo palabas at pumunta sa lumang bahay ng mga Vrique, na dati ay mukhang haunted house. Laking gulat nila nang makitang maayos ang bahay at may isang lalaki na bumaba mula sa sasakyan. Ito ang matandang Alex Vrique. Dahil natapos nila ang laro noong 1996 sa timeline ni Alex, bumalik siya sa panahong iyon at lumaking normal. Pinangalanan pa ni Alex ang kanyang anak na babae na Bethany bilang pasasalamat. Ang 4 na bida ay naging matalik na magkakaibigan na. Si Spencer at Fridge ay bati na, si Martha at Spencer ay naging magkatipan, at si Bethany. Natuto na siyang magpahalaga sa ibang tao kaysa sa kanyang cellphone. Sa huling eksena, narinig nila muli ang tunog ng tambol ng Jumanji mula sa basement.
Upang hindi na ito makapahamak ng iba, kinuha ni Fridge ang isang bowling ball at dinurog ang lumang konsol. Wakas. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.